linaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging desisyon ko, tandaan nyo, para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako give up. Yan lang ang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila. Doc Willie Ong, tatakbong senador sa 2025 kahit may cancer. Ikinagulat ng marami nang kumpirmahin ni Doc Willie Ong, kilalang doktor ng bayan, ang kanyang intensyon na muling tumakbo bilang senador sa darating na 2025 elections. Sa kanyang pahayag, inihayag ni Doc Willie ang kanyang hangarin na magkaroon ng pagkakataon sa Senado upang matupad ang kanyang mga plano para sa kanyang mga kababayan. Kilala si Doc Willie sa pagbibigay ng libreng medical advice at pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanyang mga social media platforms, at nais niyang ipagpatuloy ito sa mas malawak na saklaw bilang isang senador. Gusto ko tumakbo pero paano ka tatakbo? Ang sabi ng doktor ko, kanot. Hindi ka na makakahabol, you have no more time, pahayag ni Doc Willie tungkol sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Sa kabila ng pagsabi ng kanyang doktor na hindi na niya kayang harapin ang pisikal na hamon ng kampanya, tila hindi nito mapipigilan ang determinasyon ni Doc Willie na ipaglaban ang kanyang kagustuhan. Ayon sa ilang report, mataas pa rin ang kanyang pangalan sa mga survey na nagpapakita ng suporta ng publiko sa kanyang planong pagtakbo sa 2025. Dahil sa kanyang anunsyo, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko si Doc Willie. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagpahayag ng kanilang pagsuporta at paghanga sa kanyang tapang na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa kabila ng kanyang personal na laban sa kalusugan. May ilan naman ang nagpayo kay Willie na unahin muna ang kanyang kalusugan bago sumabak muli sa mundo ng politika. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag-chemo, kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Nagpapalakas ako para sa inyo, hindi para sa akin. Okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad, na umiiyak daw, na didepress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, your cancer is not play-play. Hindi to laro-laro Hindi to pwede lalaro-laro ka, mag-enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to. Serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty nga ako, na gustong-gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Tandaan niyo, wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total, patay na rin naman ako Diba? Total, patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo. Kung hindi nyo maintindihan ginagawa ko. Basta sure ako, naintindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Minsan kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi para sa akin to. Hindi mo alam, papakamatay na nga magulang mo para sa'yo. Ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabash, okay lang yan. Sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas, walang corruption, walang kalokohan. Sabi mo, Doc, ba't ka pa nag-iisip niyan?
Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin nyo na lang ako. No purpose in life. Mabubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko kung yun lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang-kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakialam sa politika ng iba. Sarili kong style to. Diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit, I don't care about anyone. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero pag wala nang buhay, di wala na. Pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So habang binubuhay tayo ng Diyos, request ko lang, kung mahal nyo ako, tulungan nyo na lang yung kaibigan nyo, makipagbati kayo sa magulang nyo, makipagbati kayo sa best friend mo na naging kaaway mo. Doon ako masaya. Magbigay tayo ng pera, pagkain doon sa mga pulubi, sa lansangan natin, sa mga overseas worker. Gumawa lang kayo na mabuti. Happy na ako. Happy na ako. Okay? So, any more questions? Yes, okay. Linaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging desisyon ko, tandaan nyo, para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako give up. Yan lang ang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila, ito ang plano ko. Hindi ko nga sinasabi. Hindi ko nga sinasabi na, dapat isipin mo paano kumain, paano mag-enjoy. Ayoko mag-enjoy. Mas enjoy ako. Kausap kayo, nakikita yung mga mahihirap dyan. Yun lang ang goal ko. Kailangan naman magpakita naman tayo ng, diba, kita mo yung mga santo, ang babait ng mga saint nila, Jesus, mga mababait na tao, very selfless. Eh tayo, konting pera lang, konting scam lang, konting fake news lang, kawawa naman yung kababayan natin. Paano tayo uunlad kung puro tayo ganyan, di ba? Hindi pwedeng sobrang ganoon, di ba? Huwag pera-pera. In the end, malulugi rin kasi tayo. Anyway, yun lang naman. So far, so good. Ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap. So, it might take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. And makakauwi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo. Okay lang magbasa daw nakuha yung cancer. Tingin ko is bashing. Bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka, hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, naging close naman tayo. Diba? Hindi ako nakabukol, hindi nyo na rin naman ako papanoorin. Wala na nga 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na yun. It's a good deal. Basta, mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko yan. Tayo papayag gano'n. Kaya nga ako pinunta dito, namulat na nga eh. Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon namulat pa lalo. Nako, my God. Unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year, makakasama ko yung anak ko. Next year, mag-18th birthday. Ako wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag maiksi ang plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala. Okay lang ako, isang tao lang ako. Itong 110 million, mas kailangan natin alagaan. Kung ano man mangyari sa akin, maging mabait, huwag magloko, love, forgiveness, and compassion. Yan ang pinakamagandang maitutulong ko sa inyo. Okay? God bless po. Yes, sabihin ko lang, maging kind tayo sa bawat masasalubong natin. Tama. Kasi hindi natin alam, bawat isa sa atin may pinagdadaanan. So, show kindness. Baka kaya lang silang masama yung pakiramdam, meron palang nangyayari sa buhay nila. So, unawain po natin. Salamat sa lahat, salamat sa stars, pero hindi kayo kailangan magbigay ng stars. Hindi kailangan. Wala. You don't need to give me anything. I'm okay. Tayo ang magbibigay. Ha? Marami pa akong gagawin. Pinipray ko. Baka hindi nyo maintindihan. Basta isipin nyo lang kung anong gagawin ko.
feeling ko ito mission ko sa mundo at makakatulong sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless. Thank you. Thank you. Salamat po.